Char! Hello mga kababayan, this is Bri and you are watching again my short vlog. For our today's short episode, ayan, since per your request guys, another Q&A vlog tayo for today. So it will be a short vlog, lalo na sa ating mga first time viewers, sa mga first time job seekers sa Putang Croatia. Ayan, I made this video for you. So pag-uusapan natin paano ba makapunta dito, ano yung mga requirements dito, paano mag-apply, mga etc. mga ganyan. Yan ang ating pag-uusapan for our today's episode. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe, sa mga magsusubscribe pa lang, sa mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe. Cha! Subscribe na po kayo sa ating YouTube channel and please don't skip ads para yumaman na ako. Cha! Again guys, maraming salamat po. And we are almost 7,000. After noon, 8,000 naman nakihilingin ko. So ayun, maraming salamat po. And bago tayo magsimula, syempre, pag-usapan muna natin ang mga buhay-buhay. Grabe. September na, patapos na ang season. Akalain nyo, September 6 ngayon, o, diba? Diyos ko, aking sinamaya-maya, kalahati na naman September, patapos na ang summer season dito sa Croatia. So, kamusta po kayo? Kamusta ang inyong September so far? Nafe-feel nyo na ba na medyo nababawasan ang trabaho? Hindi pa. Hindi pa. Yes, busy pa rin tayo this September kasi this is the best month, sabi nila, to travel in Croatia. Hindi ganun nakainit, hindi rin ganun kalamig, di ba? So, perfect yung panahon, lalo na sa mga gusto rin maglangoy sa dagat. Ayan, hindi na sobrang ganun ka super hot day sa balat ng tirik ng araw. Expect natin na medyo hahabol pa ang paggulong natin sa ating mga trabaho dito sa Croatia. Ako naman so far, yes, super busy pa rin po. And this month, wala kaming yatang day off. Bukas kami buong September. And lagas na rin kami sa tao. Kasi nga may mga kasama kami na working students. Ayan. Tapos yung iba is nalipat. Ayan. Ibang branch. So lagas-lagas na talaga. And medyo doble-doble na yung trabaho. Lalo na ito, may pahabol pa nga, di ba? Pahabol. Itong peak season, itong summer job natin, summer season dito sa Croatia. So far, ganun pa rin ang buhay ko, busy pa rin, pero ayun nga, kinakaya. And thank you Lord pare kasi at least nakakaya natin makasurvive matapos yung isang araw. So kayo po, kamusta po kayo? Ayan, i-comment nyo sa ating comment box. Pag-usapan natin ang mga buhay-buhay natin dito, mga expat dito sa Croatia. At syempre, para mabasa rin ng mga first-time viewers natin, magkaroon sila ng idea patungkol sa mga pwedeng maging buhay or i-expect nila na magiging buhay dito sa Croatia bilang isang OFW, bilang isang expat. So, ayan. Huwag natin patagalin pa guys. Ayan, simulan na natin ang ating Q&A. And meron akong nihanda dito na 10 tanong. Again guys, sa mga first time viewers natin, ito po ay para sa inyo. Disclaimer lang ha. Sa mga nakapanood ng mga ibang vlogs ko, I assume or I'll be expecting na some of the questions na i-provide ko ay siguro is familiar sa inyo. Lalo sa mga talaga nanonood po talaga ng mga videos ko. Salamat po. Thank you, sangkad ako dito. Cha! Ayan na. So, isa-isahin natin. Ang mga questions na po na nakuha ko ngayon ay galing po sa ating TikTok account. Ayan, you can follow me. Lagi po ako, madalas po ako mag-live sa ating TikTok, Lubis Brian Jancy. Okay, isa-isahin natin ang ating mga katanungan. Okay, ang ating first question. Ilang weeks o months po ba hintayin pagkatapos ng initial interview? So, I think si Kabayan po ay nagre-refer sa result ng kanyang interview ko ilang weeks ba o katagal ang dapat hintayin. Iba-iba kasi guys, lalo na kapag kayo ay nag-apply sa isang agency na mass hiring, diba? Mas hiring, maraming nakuha. So, usually ang mga yan, ibigay natin ng 1 to 2 weeks bago ma-advise sa inyo yung result kung kayo ba ay pasado o hindi. Ibigay natin yung maximum 2 weeks sa kanila. Pag hindi naman guys, mag-follow up kayo sa agency with regards sa result
ng inyong interview. May mga instances kasi na baka nakaligtaan, baka na-overlook yung result ng inyong interview, di ba? Hindi kayo na-advise, di ba? So, importante ang mag-follow up. Ibigay nyo yung 1 week bago kayo mag-follow up ng result sa agency when it comes sa result ng inyong interview. But then again, guys, for those job seekers na hindi napalad sa unang interview nila, lagi kong sasabi, hindi lang sa isang interview titigil ang inyong ambition na makapag-Croatia, di ba? At least somehow na-experience ninyo and alam niyo na sa mga susunod na interview yung mga pwedeng itanong, yung mga pwedeng mapaghandaan, di ba? Para mas ma-improve pa yung mga pwedeng i-improve doon sa inyong interview. And believe me, September, magsisimula pa lang maglabasan ng mga hirings. Pagdating ng October, November, andyan na. Ang dami-dami nyo pang options kung saan kayo pwede mag-apply ng trabaho papunta na Croatia. Ayun lang. Good luck guys ha. Good luck sa mga may interview, especially sa Premier Global. Ayan, this September. Good luck po. Ang next question. Okay, mas okay po ba pag cross-country po? Okay. Depende. Hindi ako naghihikayat guys, mag-apply na kayo ha, pumunta na kayo dito, ganyan-ganyan. Alam ko lang na marami sa atin talaga is, marami may gusto. And ako naman, sa gumagawa na ako ng mga videos, I'll be sharing my experience. So far, if I'll be comparing sa mga requirements, sa mga qualifications, mas less ang mga yan kung kayo ay mag-a-apply sa outside ng Pilipinas. Mas mahal nga lang ang placement fee, but mas prone sa mga scammers ang mag-apply pag cross-country. At syempre, alam niyo naman sa atin, di ba, hanggat maaari, kaya is direct tayo ng agency sa Pilipinas kasi yun naman talaga dapat. Di ba? May mga iba lang talaga na takot na umuwi ng Pilipinas kasi nga, ang dami ng requirements, may age limit, ang daming chachabureche sa mga requirements, sa mga qualifications. So, yung mga ibang kabayan natin, instead na umuwi ng Pilipinas, mag-cross country. Real talk. Reality tayo, di ba? And, ako naman, guys, hanggat kaya, makapagbigay talaga ng mga hirings na alam ko legit, wala namang problema sa akin. But then, again, sa mga nagkabalak ko mag-cross country, again, lagi ko sinasabi, mahal po ang placement fee. Okay? Magastos. And, yun nga, cross-country tayo. So, i-expect natin na may mga instances na hindi pabor sa ating sitwasyon. Wala tayong kakayahang makapagreklamo kung may gustong ireklamo, diba, sa mga ahensya sa Pilipinas. Kasi nga tayo ay nag-cross-country. Yun yung cons pag kayo ay mag-cross-country. And mas prone yan sa mga scammers. So, ingat-ingat po kayo sa pagbibigay ng mga malalaking halaga sa mga migration consultancies. Ingat-ingat po. Okay? Ako naman, when it comes sa mga requirements, qualifications, mas okay kung magka-cross country. Sa akin lang yun guys, sa akin lang. Pero, syempre, legit pa rin talaga na kailangan sa Pilipinas. Ayan, magaling. So, pangit nga lang ako. Next question, anong mga work po? Sa mga nagtatanong po, ano ba yung mga kadalas sa in-demand jobs sa mga Pinoy dito po sa Croatia? Okay, sa mga, again, guys, disclaimers sa mga first-time viewers natin to. Ang mga in-demand jobs po sa mga Pinoy ay mga hospitality jobs po. Waiter, waitress, housekeeping room attendant, bartender, barista, cook, assistant cook, kitchen helper, warehouse worker, meron din, merchandise o retail, ayan, factory jobs. Ayan, yan ang mga ilang mga in-demand jobs ng mga Pinoy dito sa Croatia. Meron din construction, meron din mga, yung mga mabibigat na trabaho ba, mga tawag doon, basta yung mga bakal-bakal, hindi ko alam yung term sa mga ganon. Ayun, yan yung mga ilang in-demand jobs ng mga Pinoy dito sa Croatia. Next question, 46 years old, may chance pa kaya? Okay, sabi ko nga, mahigpit sa Pilipinas sa age limit. Kung kayo ay nasa labas, hindi mahigpit sa age limit ang mga magagaling ng Middle East. Sa Pilipinas lang po talaga mahigpit. Sad to say, ang ibang age limit sa Pilipinas, agency natin dyan ay not more than 40 years old. Yes,
Pero nga po, kung lagi kong sasabi, di ba, kung kayo ay talagang desperado makapag-apply, ano man ang age ninyo, mag-apply kayo guys. Part ng pagiging aplikante natin ay mag-boost tayo ng efforts, di ba? Mag-prepare tayo ng mga resume, ayan, ganyan. May somehow tayo ay panghihinaan ng loob dahil sa ating edad, wag. Mag-apply kayo na mag-apply, lalo na po kung alam niyo na kayo ay mayroong enough experience doon sa position na a-applyan ninyo. So, don't miss the chance na ma-perform ninyo, maipakita ninyo yung inyong quality na hinahanap ng employer, and kayo na yun. Ano mang edad ninyo guys, diba? Apply lang kayo ng apply. Next natin. Gusto ko sana mag-apply pero parang walang agency na pwedeng applyan dito sa Mindanao. Ang dami rin nag-message sa akin nito. Sa Mindanao sila, Visayas, na nahihirapan sila maghanap ng agency. Diyan. So, punta tayo sa DMW. Yes. Hanapin natin ang mga agency na pwede po ninyong applyan papunta ng Croatia kung kayo ay magagaling ng Mindanao. Okay. So, ako guys, punta tayo sa DMW. Okay. Okay. DMW. Okay. Ito guys, nakita ko na ang ilan sa mga agency na pwede po yung applyan papuntang Croatia. Itong sa screen ha, NYD International Placement Agency. Ayan yung address nila guys sa Davao. Meron din General Santos. So, pwede kayo mag-apply ng walk-in. Ayan, di ba? So, I hope makatulong itong agency na to sa inyong mga future reference kung kayo ay may balak mag-apply dito sa Croatia. Ayan, di ba? Okay, mawalan pag-asa, guys. Ang daming way para mag-search kayo ng mga legit agencies sa Mindanao. Kung nasa man kayo, ayan, maraming paraan. Pag gusto, may paraan. Di ba? Sabi nga nila. So, good luck. Ayan. I-check nyo na yung NYD Facebook page nila. Hopefully makatulong, no? Next question, bakit po mababa ang sahod sa Europe? Nakakaipon pa ba kayo pang future? Future travel, oh, char. Good question to. As an expat dito sa Croatia, bakit mababa ang sahod sa Europe? Ako kasi guys, hindi ko nakikita na mababa ang sahod. Kontento ako. Oo. Hindi ko kino-compare yung sahod ko sa ibang sahod ng mga Pinoy sa ibang part ng Shenzhen. Kaya mo siya marirealize na mababa kasi we are always comparing. Okay? Hindi man ganun kalaki sa peso yung sahod natin sa Croatia. Pero imagine nyo nga, sabi ko nga, libre ang accommodation, libre ang transportation, may food allowance, may incentive, may bonus, di ba? Saan ka pa? So, nakakaipon, yes. Hindi ko minamadali ang pag-iipon ko na ako yung maging instant millionaryo. Pero yun nga, sa YouTube, hopefully maging malaiva na alawi ako. Yung namimigay na lang ako ng 100,000. Gusto niyo yun? Diba? Ayun, iwasan nyo guys na mag-compare. Again, hindi mababa ang sahod sa Croatia, sa Europe. Okay? General sa Europe. Hindi pare-parehas. May mga part talaga ng Europe na mataas talaga ang sahod. Yes, pero kung may mataas man ang sahod nila, siguro sagot nila yung bahay, sagot nila ang transpo, di ba? Sa Croatia, hindi man ganun kataas, pero libre ang transpo, accommodation, may allowance pa. Okay sa akin. So again guys, sa part ko na lang to, hindi mababasa ako sa Croatia. Kasi nga, hindi naman pare-pareho ang offer sa Europe. May ibang part talaga ng Europe na mataas ang sahod. May 2K euros, mga ganyan, di ba? Okay, next question na. Pasensya na kayo guys kung ako'y medyo malat. Kakagaling ko lang po sa live sa TikTok. Diyos ko, more than 1 hour ako nag-live sa TikTok. Para, as usual. Okay, ilang hours po usually ang pasok ng store attendant? 7 hours po, ma'am. Ako, 7 hours ako. Pero may ilang pag-peak season dito, lalo na pag summer, ayan, 7.5, 8 hours, ayun. So, ako naman, simula nag-summer season dito, 7 hours po ang aking trabaho. Okay, last 3. Hi po, pwede po bang walang work experience?
Ayan. Isa sa mga tanong ng mga first time, mga fresh grad siguro. Ayan, part ng pagiging aplikante or part din sa end ng HR or ng employer ang maghanap ng mga qualified applicants with experience. Hindi nyo matatanggal yan. As much as possible, may experience ang hinahanap. And for sure, kung kayo ay mag-apply ng trabaho, ang mga makakasama yun sa interview ay may mga experience din. Pero, yun nga, sabi ko nga, parehas lang sa age limit. If you think na kayo ay walang enough experience doon sa position na inyong a-applyan, well, number one na kailangan nyo gawin, maganda kayo ng presentable resume. Huwag yung super colorful. Corporate style na presentable, di ba? Number two, paghandaan yung interview. If you were invited sa isang interview pero wala kayong experience, yun na yung chance ninyo, guys. Yun na yung chance na maipakita ninyo na you are qualified kahit kayo ay walang experience. Paghandaan ninyo ang interview, paghandaan ninyo, pag-aralan ninyo yung mga possible questions, ayan, yung mga jobs and responsibilities, pag-aralan nyo. And be confident, again, but don't be complacent. Again, wala pa tayong enough experience, kaya isa-isahin natin na mahasa. Talagang the moment na ma-interview, ma-invite kayo for interview, yun na. Yun na yung pagkakataon ninyo to break a leg. Sabi nga nila. Yun. So, pwedeng walang experience, pero talagang may experience na hinahanap. But then, kung kayo talaga ay desperado, walang mawawala kung kayo ay mag-a-apply. No, good luck sa mga fresh grads, sa mga first time mag-a-abroad, mag-a-apply pa abroad. Good luck. Best of luck. And, tsaga-tsaga lang. Apply lang kayo ng apply. Mahanap nyo rin yung tamang agency for you. Okay? Next, marami na po ngayong mga scammers. Sana naman yung legit na agency. Sa mga first-time viewers din, ako ay na-scam sa Dubai ng 150K. Northway Migration Consultancy, yan. Wala silang paramdam. And kung kayo ay nasa Middle East, worldwide connections, lagi ang nire-recommend ko, since pa ko galing, may JVCS, Talent Driven, Humble Hunters, yan yung ilang mga legit agencies. Work Power Solution, mga legit agencies sa Middle East. So again guys, before you invest, before kayo magbigay ng malaking pera sa mga recruitment agencies, kung kayo ay medyo hindi familiar, pag-aralan nyo na mabuti. Kasi hindi po biro. And for maglilipa na mga hirings, pero maglilipa na rin ng mga scammers for sure. Okay? So, ingat-ingat. Beware. Okay? Ang last question natin ay isa sa mga tanong ng isang kabayan sa ating YouTube. Wala ba daw ba akong balak mag-cross country sa ibang part ng Shenzhen? Which is, sinama ko siya guys kasi I think siguro mas maraming makaka-relate. Lalo na sa mga first time na na-excite makapag-Croatia. Siyempre, Shenzhen to. Alam ko sa mga first time viewers natin, na-excite kayo magpunta ng France. Na-excite kayo magpunta ng Italy. Na-excite kayo magkaroon ng trabaho sa Paris. Mas malaking sahod. Di ba? If you will ask me kung may balak akong mag-cross country sa ibang part ng Shenzhen, like ko naman sinasabi, hindi ako nagkasalita ng tapos, ayoko mag-decide. Pero so far, so good ako sa Croatia. Dito ko nagawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Dito ko na patunayan na kaya ko pala. And sabi ko nga sa amo ko, sa employer ko, hanggat gusto niyo ako magtrabaho sa inyo, mag-i-stay ako. Diba? Hanggat kaya pa ng katawan ko, mag-stay ako. And, ang maganda kasi guys na napunta akong employer ngayon, generous yung company, hindi siya mahigpit. Generous talaga, literal na generous, and masaya yung trabaho ko ngayon. Nag-enjoy ako kahit nakakapagod. And yun nga, kapag talaga sa mga first time natin, pag kayo ay first time mapunta rito, pakihinaan kayo ng loob. Ma-frustrate kayo, may part na may magsisisi kayo pumunta kayo dito, may part na mamimiss nyo yung dati nyong buhay sa Pilipinas, yan, pero yan ay part ng proseso para kayo ay mag-grow as a person. Yes, so kung kayo ay may mga balak mag-cross country after na inyong first season, ayan, walang problema. Basta wag lang guys yung tatakas.
Huwag kayong mag-run away sa mga employers dito. Please. Lahat naman ay nadadaan sa maayos na usapan. And hindi ako para paghigpitan o pagbawalan sa mga gusto ninyo. Pero ang naiiwanan kasi ang dadamay doon sa mga tumatakas is yung mga naiiwanan yung kabaya sa trabaho. Diba? Sila yung mapagbubuntungan. So far, so good. I'll be staying in Croatia. Okay ang trabaho ko. Hindi man po ganun kalaki ang sahod ko. Pero, if I will rate from 1 to 10, nasa 9. Yes, I'm always keeping another 1 point. Kasi alam ko na may mas mag-i-improve pa. Diba? Yung 1 na yon is for improvement pa. Looking forward ako sa improvement na yon kung ano man yung mga ginagawa ko ngayon dito sa Croatia. So, yun lang. I hope nagkaroon kayo ng idea sa mga viewers natin. Salamat po talaga. I hope nagkaroon kayo ng idea sa video na to. I hope nakatulong para sa inyong mga future references, sa mga inyong mga plano sa pag-apply ng trabaho dito sa Croatia. Again, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Salamat po. Super duper salamat. And again, please help me to reach 7,000 subscribers and please don't skip ads. If you have any more questions or suggestions, comment nyo lang po sa ating vlog for today. Sagutin natin yan through comment and malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating YouTube channel. You can also follow me on my TikTok, Louis Brian John C, Facebook page, The Pillow Police, and sa ating mga photography journey on Instagram, Brian, John, and Courage. Again, guys, good luck sa inyong mga future applications. Mag-iingat sa pag-i-invest ng pera. Be patient, ha? Magtiis. Habaan ng pasensya kung kayo ay nag-process na. And best of luck sa mga mag-a-apply pala sa mga may incoming interview papunta dito sa Croatia. I hope to meet you soon and I hope na magiging successful kayo sa buhay na tatahakin po ninyo. Hindi man kayo mapunta ng Croatia, ibang part man ng Europe ang inyong puntahan. I wish you nothing but the best in life. And sama-sama tayo umangat mula sa Raylayan. I will see you guys on my next vlog. Ciao! Anong magagawa? Laging